Okay, good evening po. Nasa session 5 tayo ng Reformation Church sa free theological modular class ng CRSA. Bago tayo mag-start, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, guide us tonight. Grant wisdom muli sa aming kapatid, Brother Ezekiel, na inyong ginagamit sa pagtuturo about the Reformation Church. Tonight, medyo controversial ang lesson about church discipline. Maraming churches hindi ito na i-implement ng isasagawa ng maayos, wherein isa ito sa marks ng true church. Bigyan nyo nawa ng humility ang bawat isa, ang mga kaibigan namin, mga kapatiran na maaring galing sa ibang iglesia na ngayon pa lang na-expose sa biblical teaching about ecclesiology. Pangunahan niyo kami, Panginoon, at nawa ito'y humantong sa kapurihan ng inyong pangalan at sa kabutihan ng inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, bro. Good evening po muli. Itutuloy lang po natin ang ating series. Nagpapatuloy po tayo sa Reformation Church or Doctrine of the Church, Ecclesiology. At tayo po ay nasa session 5 na po, kung saan pag-aaralan po natin ang church discipline. Bilang short review lamang po sa ating pong pag-aralan last night, pinag-aralan po natin yung tinatawag na regenerate membership na pinipilit natin bilang isang local church. Pinipilit natin na ang mapasama, ang mapasali, ang ma-include sa ating local church ay mga regenerated. Ibig sabihin, sila yung nakatanggap ng bagong puso na nagresulta sa pananampalataya at tinanggap through baptism and added sa membership. So kaya po ang ating pong teaching last night, since the local church is a manifestation of the universal church, the membership in the former must be drawn from the membership of the latter. Ang ibig sabihin po natin, nilinaw natin ito last night, kung ang membership sa universal church ay mga elects, kung manifestation ay yung local church, dapat yun yung pinipilit na gawin, gayahin ng isang local church. Though imperfect, pwedeng makapagpapasok tayo ng mga unregenerated, pero may means para sila ay tanggalin, at isa nga po sa means na ito ay ang church discipline. So bilang preliminary or introduction, because church membership is an abandoned practice to many modern evangelicals, kagaya nung pinag-aralan natin last night, yung membership ay hindi na pinapahalagahan ng maraming churches, ng maraming evangelical churches. It follows that the practice of church discipline is abandoned as well. So kung walang church membership na pinag-aralan po natin last night, it follows na wala ring church discipline. Dahil sino yung didisiplinahin kung walang formal membership? So, now po, discipline becomes a personal thing of the pastor. May mga churches na ang nagdi-decide para mag-discipline ay ang pastor. Kapag ayaw ng pastor sa personality ng isang taong ito, ang problema nga, walang membership, didisiplinahin. Or kung meron silang disagreement, ididisiplinahin. Kung ito ay nasa music ministry, tatanggalin. And discipline becomes a subjective thing. Hindi na nakabase sa scripture. Dahil ayaw sa personality, ididisiplina. Bilang review po, napag-aralan po natin sa session, I think, number 2, proper church discipline is one of the maintaining marks of a true church. Diba, napag-aralan natin yung essential mark and maintaining marks. Yung essential is preaching the gospel or faithful preaching of the word and the gospel. And then yung maintaining marks
ay yung sacrament at kasama po dito ay yung discipline. Nakikita natin, it is tolerance of false doctrine and immorality that provoked Christ's threat on the churches. So sa Revelation, yung naging key text po natin nung pinag-aralan natin yung Marks of a True Church sa Revelation 2, chapters 2 and 3, nakita natin na yung false doctrine and yung immoral lifestyle ng church ay doon na-provoke yung mga threat ng Panginoong Kristo sa mga churches. Yung naging point po natin, habitual failure to discipline will, in time, remove the distinction of the church from the world. Yun yung warning ng Panginoong Kristo doon sa 7 churches, ilan doon sa mga 7 churches, na kapag hindi sila nagrepent sa kanilang kasalanan, aalisin sa kanila yung lampstand. Ang ibig sabihin po noon, tatanggalin na sila bilang isang totoong church. So kapag po continuous na hindi nagpa-practice ng church discipline, ang isang lokal na iglesia ay mawawala po siya sa pagiging true church. Sabi po ng Westminster Confession of Faith, church censures are necessary for the reclaiming and gaining of offending brethren, for deterring of others from the like offenses, for purging out of that leaven which might infect the whole lump, for vindicating the honor of Christ and the holy profession of the gospel, and for preventing the wrath of God which might justly fall upon the church if they should suffer his covenant and the seals thereof to be profaned by notorious and obstinate offenders. So ito po yung ginagawa ng church discipline. Kaya po ang gusto ko pong makita ninyo as our main principle, at may titingnan po tayong dalawang bagay lamang maya-maya, pero ang main principle po natin for this session, the goal of church discipline is for the restoration of an erring member and to maintain the purity of the church. Ulitin ko po, ang main principle po natin for this study, the goal of church discipline is for the restoration of an erring member and to maintain the purity of the church. So ang pinaka-ginagawa po, ang pinaka-goal ng proper administration ng church discipline ay hindi po for condemnation. Hindi po para sumpain, kundi ang layunin ng church discipline is for the restoration sa sinning member, sa nagkakasalang miyembro. And at the same time, to maintain the purity of the church. So yan po yung ginagawa ng church discipline. Restoration sa individual na nagkakasala, pero at the same time, pinapanatili nito yung kabanalan ng buong iglesia. So dalawang bagay po ang ating titingnan. Positive dimension of discipline and corrective dimension of discipline. So unahin po natin, mas mahaba po yung discussion natin maya-maya sa corrective, pero tingnan po natin muna yung positive dimension of church discipline. Tandaan po natin that there is a positive dimension of discipline. In the first place, primarily po, ang word po na discipline ay positive. Yun po ang unang meaning. Ito po ay discipling or discipleship. So yung pong discipline, na iisip lagi natin to correct yung mga nagkakasala, hindi po. Primarily, ang discipline po ay positive in Christian life. Praying together is part of our spiritual
discipline. Kapag po tayo ay nananalangin together, yan po yung positive dimension of discipline or church discipline. Encouraging one another is part of our discipline. So yung pong pag-i-encourage, pagka-counsel sa ating kapwa member, yan po ay part ng discipline. This positive discipline shows that all members are part of the life of the community life of the church. Medyo na ano lang po pala yun. Napasama yung arrow. Wait lang po. So yung pong pinapakita po ng positive dimension ng church discipline, ipinapakita niyan na lahat ay bahagi sa community life of the church. Basahin po natin ang Romans 15:14. Romans 15 verse 14. Sabi po dito ni Apostle Paul, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. So, natutuwa daw si Apostle Paul na sila ay nag-grow sa holiness, sa knowledge, at able sila to instruct one another. Nagtuturuan sila, nagpapalakasan sila, nagbibigay sila ng encouragement. So, yung pong positive dimension ng church discipline ay napakahalaga sa life ng local church. Sabi po ni Jerry Bridges, na-quote po natin ito last night, spiritual fellowship means that we watch out for one another, feeling a mutual responsibility for each other's welfare. This does not mean that we transfer the responsibility for our Christian walk to another person or that we assume his, but rather that we help each other through encouragement and accountability. So yung pong church discipline or yung positive dimension of discipline ay pinapakita nito na binabantayan natin ang isa't isa, nagbibigay tayo ng encouragement and accountability. So ang point po natin dito, this positive dimension of discipline builds the foundation and much of the prevention of corrective discipline. Ang ibig sabihin ko po dito, kapag po healthy yung positive dimension of church discipline, pwedeng nagpe-prevent ito na magkaroon ng corrective discipline or at ito yung foundation ng corrective discipline. Ang ibig sabihin ko po dito, that the nature of a mature church and believer is not just to correct, but to encourage and commend other members of the church. So tandaan po natin, before na magkaroon ng correction, napapractice ba natin yung positive dimension of discipline? Or kinukumusta lang ba natin ang ating kapwa member kapag may nakita tayong mali? Pero pag normal days, kapag nag-excel siya sa kanyang vocation, nag-excel siya sa spiritual life niya, eh parang hindi natin siya pinapansin. Pero kapag nakagawa ng kasalanan, tsaka tayo nangungurek, eh magiging problem po yun. Magiging defensive yung iring brethren na yun. Kasi kinukumusta mo ba siya nung time na okay siya? Tsaka mo lang siya kinukumusta noong siya ay nagkakasala na. Kaya kailangan po tayong maging balance sa bagay na ito. While mamaya ididiin natin yung corrective discipline, yung punitive discipline, pero maganda rin na makita natin yung positive dimension of church discipline. Even Jesus commended even
the imperfect churches in Revelation. Yan yung nakita natin. Diba sa Marks of a True Church, kinumend ni Christ even yung imperfect church. Basa po tayo ng isang example sa Revelation about sa Ephesian Church. Revelation 2 verses 2 sa Ephesus verses 2 and 3. Revelation chapter 2 verses 2 and 3. Sabi po dito, I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Pagdating po sa 4, may rebuke na dyan, pero makikita niyo po yung balance ng pastoral care ng Panginoong Hesukristo na dapat ay makopya natin ng mga member. Si Christ ay hindi nahiyang i-commend ang isang imperfect church. At dapat ganun din po tayo. Kapag nakikita natin na nag-excel ang ating kapatid sa kanyang vocation, sa kanyang spirituality, sa kanyang knowledge about God, walang masama. Yan po yung nature ng pagiging mature, able to commend, to encourage. Hindi yung napapansin mo lang ang kapatid mo kapag nakita mong may mali sa kanya. Hindi niya mararamdaman yung love mo. Kung nung okay siya, hindi kanya na maramdaman. So kailangan pong may balance. While mahalaga yung rebuke and correction, mahalaga rin po ang pagbibigay ng encouragement at pagko-commend sa isang kapatid natin. Lalong-lalo sa nag-excel sa kanilang calling. So ang challenge po sa atin, strive to be a mature member of the church, one who is able to commend and encourage. So tandaan po natin, ang pagiging mature ay hindi lang able to correct and to rebuke. Ang pagiging mature then at the same time is able to commend and encourage. So yan po ay nagpapakita sa atin ng humility. It takes a lot of humility bago mo i-commend ang iyong kapatid. Kaya po napakahalaga ng virtue na ito. Able ka magbigay ng encouragement, able ka na mag-commend kung siya ay nag-excel sa kanyang calling as a worker or as a minister. So dapat po tayo ay nagko-commend. So yan po ang part ng positive dimension of discipline. So tandaan po natin, hindi lang po negative, hindi lamang po corrective, hindi lang punitive ang discipline, kundi primarily it is a positive. Positive po ito dahil yan yung discipling, discipleship. So yan po ang pinapakita ng positive dimension of discipline. So now, punta po tayo sa mas mahaba nating pag-uusapan na naitayo na natin yung foundation ng positive. So dapat yun po ay huwag mawala. Tandaan niyo po yun. While mas mahaba yung discussion natin ngayon sa corrective, pero yung foundation po nito ay yung positive dimension of discipline. So punta po tayo sa ating second point, corrective dimension of discipline. Binasa na po natin ito last night. Basahin po muli natin. Ito po ang pinaka-key text natin sa Matthew 18. (15 to 20). At i-elaborate natin ito maya-maya. So ito po yung key text. So babalik-balikan po natin ito. Matthew 18:15 to 20. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. If he does not listen, take one or two others along with you,
that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, ito po yung pinag-aralan natin last night about membership. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. So si Christ po yung nagsasalita dito. It is very clear in this passage that the responsibility of church discipline ay responsibility po ito for every member of the church. In other words, ang power, ang key that bind and loose sa verse 18. Di ba, pinaliwanag ko sa inyo, yung binding ay hindi po yun pagbabind ng blessing na itinuturo ng mga charismatic ng mga prosperity preacher, and yung losing ay hindi po pagpapakawala ng blessing. Yun po ay yung binding, paggapos or pagtanggap ng member, pag-lose, pag-excommunicate. So yun po yung ibig sabihin ng power na yun, yung keys of the kingdom of heaven, the power that bind and loose. Yan po ay binigay sa buong church, hindi lamang po sa pastor o hindi sa mga elite members, kundi yung power ng church discipline and membership ay ibinigay po sa lahat ng mga miyembro ng local church. And in this passage, makikita natin maya-maya, there is a progress in the process of church discipline. Mayroon pong proseso. Yan po yung i-expound natin maya-maya. And one of the big problems facing churches today is due to the wrong application of discipline. Gaya nung binanggit ko sa preliminary, dahil walang membership and therefore wrong na rin yung application ng church discipline. Ito pong ating pagpapatuloy ay kinuha ko po sa lecture ni Pastor Noel Espinosa sa Grace Ministerial Academy, Ecclesiology, Lecture 8, Doctrine of the Church. So titingnan po natin ano po yung mga offenses meriting discipline. So ano po yung mga kasalanan na nagme-merit ng discipline. But before that, tandaan po natin that there are degrees of offenses. Kagaya nung sinabi sa Matthew 18. Una po, ang isa pong offense ay yung tinatawag na hidden sins. Mga nakatagong kasalanan na gagawa natin. Hidden. Ito po ay pumapatungkol those known only to the one committing the sin. So basahin po natin ang 1 Timothy 5:24. First Timothy 5 verse 24. Sabi po dito, the sins of some people are conspicuous, going before them to judgment, but the sin of others appear later. So may mga hidden sin na hindi madidil, pero kapag po ito ay lumabas kahit late, pwede po itong mapapasok sa church discipline. Mamaya titingnan po natin yung mga process, pero i-define po muna natin yung mga degrees of offenses. Secondly, yung private sins. Those committed on a personal or interpersonal level. Yan po yung point ng Matthew 18. If your brother sin against you, ibig sabihin kapag nagkasala sa iyong kapatid, private sin pa yon. Kasi
Kasi kayo lang namang dalawa ang nakakaalam. Ang sabi doon ni Christ, ay mag-usap kayong dalawa privately. Mamaya po, titingnan natin yung proseso. I-define po muna natin yung offenses na nagme-merit ng discipline. And thirdly, public sins. Those that become common knowledge. Ibig sabihin, naging public na. So dito po papasok yung official or corrective discipline. So mayroon pong dealing privately kapag hindi ganun, depende sa degree ng sin, titingnan natin maya-maya yan, pero kapag public po, hindi lamang po yung church ang nakakaalam, kundi may iba na, kagaya din po doon sa Matthew 18 na hindi nagsisi, yun po yung makakapasok sa official or corrective church discipline. Ang point po natin, church discipline or yung corrective discipline, official discipline, is only on offenses that have become public in knowledge. So ito po ay naging public na. Dahil nga may mga private sins, may mga hidden sins na pwedeng i-deal privately. Depende sa degree. Nakadepende pa rin yun sa degree, hindi ganun kasimple. Pero depende sa degree at kung may repentance yung hearing na mananampalatang hearing yun, pwedeng manatili na lang as private. Pero kapag pinag-usapan po yung public, dito po papasok yung church discipline. Ano po ito? Una po ay doctrinal offenses. Kapag ang isang member ay nahulog sa heresy, yan po yung sinabi ni Pablo. Basahin po natin yung Galatians 1 verse 8. Sabi po dito, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. So may sumpain daw ang isang tao na humahawak, nagtuturo ng false gospel or ng mga heresy. Ang ibig sabihin po dito, teachings that deny the gospel and foundational truths such as Trinity, justification by faith alone, humanity and divinity of Christ, etc. Kapag ang isang miyembro ay nahulog sa heresy, posible po na ma-public discipline siya. Ikalawa po yung schism. Basahin po natin Romans 16 verse 17. Romans 16 verse 17, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Ito naman po, posible na hindi naman siya heresy, pero kung yung kanyang teaching ay nagbibigay ng division inside the church or contrary to the official teaching of the church or hindi na sakop ng confession of faith at siya ay nagki-create siya ng division, posible rin na siya ay ma-disiplina. So yun po yung nakapaloob sa doctrinal offenses. So dalawa po yan or tatlo pala. Yung pong una ay doctrinal offenses pero meron pong moral offenses. Ang una po ay family relation. So basahin po natin yung key text natin dyan. 1 Timothy 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, makikita natin dito na kapag may problem relationally ang isang member sa kanyang family, possible na siya ay madisiplina. It is the responsibility of the church to nurture families
that function properly. In fact, ginamit ng mga Puritans itong text na ito. Sinabi dito ni Apostle Paul na kung ang isang father ay hindi nagpo-provide ng pangailangan ng whole family, siya ay tamad at matugan. Hindi siya nagpo-provide. Hindi po natin dito pinag-uusapan yung pagiging mayaman o pagiging mahirap, kundi yung able to provide. Of course, may mga victim ng society, pero ang pinag-uusapan po natin dito ay yung meron bang kakayahan na nagpo-provide siya kahit kakaunti. Kung hindi siya tamad, hindi po siya yung sinasabi dito ay yung mga tamad at batugan na ayaw magtrabaho. Ang sabi ni Apostle Paul, he is worse than an unbeliever. At ginamit itong text na ito ng mga Puritan na kung daw ang hindi pagpo-provide ng physical need ng family ay masesensure or pwedeng maging ma-under sa church discipline, kasama po dito, sabi ng mga Puritan, mas higit. Sabi nila, kapag ang isang tatay ay hindi nagpa-family worship, sa time nila, actually parang radical ito sa time natin ngayon, pero sa time nila, kapag ang isang tatay na miyembro ng church nila ay hindi nagpa-family worship, posible na hindi na siya ay ma-under ng church discipline. So, ang point po natin, failure to fulfill family responsibilities merits judgments on one's spiritual status. Kagaya ng ginawa ni Apostle Paul. Kapag hindi nagpo-provide financially, possible, ang bigat ng word ni Paul, he is worse than an unbeliever. At the same time, yung parallel nito, if hindi nagpo-provide ng spiritual need ng family, posible rin na ma-under ng church discipline. At ikalawa pong moral offense ay yung earthly vocation. Kayo na lang po yung magbasa nung mga proof text natin, yan po ay pumapatungkol sa testimony publicly sa kanyang work, sa kanyang mga kapitbahay. Kapag po siya ay kilalang chismosa doon sa barangay nila, posible po na ma-under siya ng church discipline. Kapag siya ay kilala na magnanakaw ng oras doon sa kanyang workplace at naparating ito sa church, dahil bad testimony siya sa public, posible rin po na ma-under siya ng church discipline. So yun po yung isang moral offense. Katlo po, yung Christian relation. So, yan po yung binabanggit din doon sa Matthew 18. Kayo na rin po magbasa nung key text. Ang note po natin dyan, what may begin as private matters can become a church issue but must not spill out beyond. Sa Corinto kasi, mayroon silang mga utang sa isa't isa or meron silang problem sa isa't isa, relational problem, personal problem. Ang ginagawa ng mga Corinthian Christian ay dinadala nila sa korte na kaya naman nilang isettle. So kapag ganun po, possible din na sila ay ma-under ng discipline. Ang point po natin, kapag po mayroong hidwaan, mayroong pag-aayos sa mga members, it is the responsibility of the church to settle issues among members. So responsibilidad po ng church na magkaroon yung mga nagtatalo, na mayroong away na mga members. Responsibility po yun ng church, primarily ng pastor, na magkaroon ng reconciliation. So thirdly, ito po yung mas mabigat, scandalous offenses. Ang sabi po ni John Calvin, ano ba yung mga scandalous offenses? Sabi ni John Calvin, those sins witnessed not by one or two persons, but are committed openly and to the offense of the entire church.
So ito po yung scandalous na hindi lang po ito 2 o 3 nakakaalam, kundi ito po ay public knowledge, hindi lang sa church, even outside sa church. Offenses that are contemptuous, heinous, even in the eyes of unbelievers call for swift action. So ito po yung sinasabi ni Apostle Paul na even mga Gentiles ay nandidiri sa mga bagay na ito. Ito po yung scandalous offenses. Ito po yung mga immoral relationships. Ito po yung, basahin po natin ang mahalagang text na ito. 1 Corinthians 5 verses 1, basahin po natin hanggang 5. Sabi po dito ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 5 verse 1, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. And you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. For though absent in body, I am present in spirit. And as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. So, sabi ni Apostle Paul, nakatanggap daw siya ng report na mayroong sexual immorality among them. At ang isa pong specific na sinabi ni Apostle Paul, na even yung world of pagans ay hindi ito tinotolerate. Na yung daw pong for a man has his father's wife. Siguro ito ay stepmother. Yung anak ng tatay nakipagrelasyon or nagkaroon ng intercourse doon sa asawa ng kanyang tatay. So ito po yung adultery, yan po yung mga scandalous offenses, incest, homosexual relationship, etc. So yan po yung mga pasok sa scandalous offenses. And of course, kasama rin po dito yung mga criminal violations. Hindi kayo na po magbasa ng mga proof text natin sa Romans 13. Yan po ay about sa state na nagbibigay ng judgment. So, yung pong mga criminal violations ay murder. Kapag po nakapatay ang isang believer, ay siya po ay masesensure din, ma-under ng church discipline. Kapag po siya ay nagnakaw, so pasok po yan sa scandalous offense. And child abuse especially, yan po ay pasok din sa scandalous and rape, etc. So, ito po ay mga scandalous offenses na pasok sa public church discipline. So, pupunta po tayo, ano-ano po yung mga modes? Paano ito may express? Yung pong modes natin of corrective discipline is dependent doon sa degree ng offense. Tandaan po natin, wala pong black and white na dealing sa isang offense, mag-vary on sa degree ng sin. So, una po, kagaya ng ginawa po sa Matthew 18, yung key passage natin, arbitrated settlement. Lalo kung mga personal offense lang ito, merong chismis, merong di pagkakaunawaan, confrontation between the offender and the offended. So yun yung sinabi doon. Private, between you and him alone. Yun yung sinabi sa Matthew 18:15. Na kapag natagpuan mo, nagkakasala sa iyo yung iyong kapatid, confront mo siya, kausapin mo siya. Walang masama kung magsigawan kayo, magtalo kayo. As long na nandoon kayo sa private. So, kung hindi magkaigi na kayo lamang dalawa, ang sabi doon,
magsama ng 2 or 3 witnesses. Arbitration of the contending parties. Kapag hindi nagkaayos yung dalawang party, yung offender and offended, magsasama ng 2 or 3 witnesses. Of course, primary po dito ay kasama yung pastor or yung mga mature na mga Christian in your church. So magsasama kayo ng witness. So kapag po, doon po sa Matthew 18 na binasa natin, kapag hindi pa rin nagkaayos, hindi pa rin nag-repent yung offender, dito na papasok yung church, public church discipline. So ipapublic na ito dahil walang nangyaring repentance sa private level. So idadal, sabi doon ni Christ, dalhin na sa kapulungan, sa church. So yun po yung isang proseso. Kapag personal ay pwede pa rin, personal offense ay pwede pa rin na ma-public discipline kung walang repentance. So, ang isa pa pong mode ng corrective discipline is public rebuke. Ito naman yung mga uri ng kasalanan na hindi naman pasado doon sa tatanggalin yung mamaya yung limited avoidance, pero kailangan din ng public rebuke lalo kung nasira yung order ng church. So posible po na magkaroon ng public rebuke, at least one time public rebuke. So basahin po natin ang 1 Timothy 5:20. Sabi po dito, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Yung pong, pwede pong pwede po ito mag-overlap. Doon sa public discipline, assume na po doon yung public rebuke. Pero mayroon din pong public rebuke na doon na lamang natatapos. May mga level ng sin, lalo kung nasira lamang yung order, ng gulo siya, hindi naman ito lifestyle niya, kundi nanggulo siya sa church. Meron siyang sinigawan inside the meeting. Isang example po yun. Pwede po siyang ma-public rebuke. So the elder speaking on behalf of the church to admonish a sinning member or pastor. So again, mayroon pong overlapping. Yung pong public discipline is kasama daw po doon yung public rebuke, pero may mga discipline or sin na hanggang public rebuke lamang at hindi pupunta doon sa limited avoidance. Halimbawa nga po, yung nagkasagutan yung dalawang member na nag-away sila, hindi naman yun yung kanilang lifestyle, pero nadala sila ng emotion, so pwedeng magkaroon po doon ng public rebuke. So, ang isa po ay kasama po ito sa public discipline ay yung limited avoidance. Basahin po natin ang 2 Thessalonians 3. 2 Thessalonians 3:14. Sabi po dito ni Apostle Paul, if anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. So mayroon pong limited avoidance kapag ang isang tao ay under ng church discipline. Ang note po natin dyan, the offense is serious enough for strict discipline or yung public discipline, but not sufficient to deny Christian faith. So hindi naman natin sinasabi na hindi na siya mananampalataya, pero yung bigat ng kanyang kasalanan ay qualified na ma-under siya ng strict discipline. So the church exercises avoidance of a limited nature while continuing admonition. Ano-ano po ito? Ano pong ibig sabihin nito?
Ito po yung revocation of certain privileges of membership. Aalisin po muna siya for a time, like yung pag-vote, tatanggalin siya sa ministries, at hindi po siya makakapag-partake ng Lord's Supper. At ito pong at magkakaroon po ng suspension of membership for a period of time. So depende po ito sa discretion ng inyong local church. Yung iba ay 3 months, yung iba ay 6 months. So ito po yun. So mayroong limited avoidance. Yung iba, ina-apply ito sa hindi makakasama sa pagkain. While nandoon siya, dahil siya ay under ng church discipline, yun yung mawawala sa kanya, yung intimate fellowship. While, medyo mahirap po itong issue na ito, na paano pa rin natin makikita yung may papakita sa kanya yung ating pag-ibig. So mayroon pong balance dito. While at the same time na yung pong dealing dyan ay depende doon sa response noong nagkamali. Kapag nakikita nyo na walang repentance, medyo mabigat yung dealing doon. Talagang may papakita nyo yung limited avoidance. Pero kapag nakita natin, kaya nga sabi ko, walang black and white na dealing sa church discipline. Depende pa rin doon sa situation. Kapag ang isang tao, nakita natin na repentant naman, nakikita natin yung pagkalungkot niya sa bigat ng kasalanan, so mayroon po doong charity. So, dapat ganun po. May balance po dapat. And lastly, ito na po yung pinakahuli, excommunication. Binasa po natin doon sa 1 Corinthians 5, 1-5. Ang sabi doon ni Apostle Paul ay ibigay na kay Satanas. Ang ibig sabihin po noon ay tanggalin na. Yun, balikan po natin yung 1 Corinthians 5. Sabi doon, kapag daw yung pong wag daw i-tolerate yung sexual immorality sa kanila, sabi ni Paul sa verse 2, let him who has done this be removed from among you. So may kapag walang pagsisisi or heinous yung kasalanan, napaka-scandalous, posible, mayroon pong, again, may depende sa degree ng sin. May mga sin na talagang walang proseso. Ito na yung pinaka-process, excommunication. So, this concerns one whose offense is a denial of faith in spite of his profession of faith. Ang point po natin, excommunication is the total termination of Christian fellowship with one who is judged an apostate. Kapag dininay niya na yung gospel, kapag ang buhay niya ay punong-puno ng immoralities at walang repentance, siya po ay may excom. Matatanggal siya. Yun po yung sinabi dun sa Matthew 18 na binding and loosing, kinalagan, pinakawalan. Ayun yung sinabi ni Paul, tanggalin, ibigay kay Satanas. Ibig sabihin, ang church ay may power to unchristianize, to unchristian ang isang tao na nagprofess ng faith. Ang church po yung may power to unchristian ang isang tao. So apostasy is treated as so much worse than original and open unbelief. Sabi po ni Peter sa 2 Peter, ito po ay napakabigat na text, basahin po natin. 2 Peter 2:20, isa po sa nakakatakot na verse. Sabi po ni Peter 2:20, 2 Peter 2:20, for if after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. So, sabi pa dyan ni Peter, mas maigi pa na hindi niya na narinig ang ebanghelyo kaysa siya ay tumalikod. So, ito po yung pinaka masamang pwedeng mangyari sa isang believer na siya ay mag-apostate. Hindi po ibig sabihin na to na nawawala ang kaligtasan
Ang ibig sabihin po kapag nag-apostate ang isang tao, siya ay naging honest lamang sa kanyang hypocrisy. And excommunication may be the final means of grace of the apostate. Yun yung sinabi ni Apostle Paul, deliver him to Satan, na baka in the last days ay must save yung kanyang soul. So, posible pa rin, may hope pa rin, pero ito po yung last and final means of grace sa isang apostate. Pero tandaan po natin na every possible means of restoration should first be exerted before resorting to excommunication. Medyo mahirap po itong process na ito. Dapat isik po natin ang lahat ng means for restoration before po tayo mag-exert sa excommunication. So, excommunication, gaya ng nakita natin, is the judgment of the gathered church, not just of the elders. Ito po yung point natin na binding and loosing. Kung yung church yung tumanggap ng isang member, siya yung nag-recognize ng Christianity ng isang Christian, siya rin yung may power to un-Christian ang isang nag-apostate. So hanggang doon na lamang po ang ating pag-aaral about church discipline. Proceed po tayo sa question and answers. Sige po, open na po ang floor to ask question. Thank you, Brother Ezekiel. So, pwede na pong mag-send ng questions sa chat natin or mag-raise ng hands if you have clarifications. Medyo yung topic natin ngayon ay medyo controversial for some. Sige po. Question po? Sige, habang hindi pa nagkatanong, merong nag-send ng question here. Wait, balikan ko lang. Yung distinction ng Baptist perspective ng church discipline sa Presbyterian, meron ba or? Wala, same lang yung of course, nag-iiba-iba in application but in principle, in fact, gaya nung napag-usapan natin sa Marks of a True Church, wala sa 1689 yung church censures. Pero ito ay detalyado sa Presbyterian, sa Westminster Confession of Faith, na na-omit, wala sa 1689. Pero kapag pinag-usapan po yung church discipline ay same lang. Congregation ang nagdi-discipline, hindi yung elder. So same lang po kahit sa Presbyterian. Okay. So ito, quick question. Si Judas po ba is masasabi nating apostate? Opo, hindi po siya ligtas dahil nga hindi siya nag-repent, nag-remorse lang siya at nagpakamatay siya, nag-resort siya sa suicide. So siya po ay apostate at hindi po talaga siya ligtas. Pero bro, clarification, no? Yung pagiging hindi niya, apostate niya, hindi sa dahil nag-suicide siya. Right? Hindi. Dahil tinalikuran niya si Kristo na nagresulta sa kanyang pagsisuicide, hindi talaga repentance. Thank you. Ayun, question. Okay, comment lang. Kailangan bang may list ang church ng mga sins na i-undergo ng discipline? Kung nasa constitution niyo po, walang masama, lalo yung mga nabanggit po natin dito, at least in general sense. So maganda po yun. At lalo sa constitution po yan nakalagay dapat. Sa mga bylaws natin, ano ba, maganda nga po na detalyado yung ating bylaws para po pag mayroong situation na nangyari, makikita natin, ito pala ang dapat natin gawin. So wala pong masama na may list. Pero yun nga, as long na dapat po ito ay guided ng scripture. Kagaya po ng presentation natin, general po ito pero may guideline ng scripture. So hinati po natin doon sa mga doctrinal offenses, moral offenses, and scandalous offenses. Thank you. Any comments po sa isang church na namumulpito ng member dahil sa disobedience or shortcomings niya
sa utos ng kanyang pastor or kanilang pastor. Yan nga po yung ating pinag-uusapan na pastoral monarchy. Na pag-usapan po natin doon sa Christ headship na yan po ang bunga kapag hindi na kinilala yung headship ni Christ. Yung pong pamumulpito, yan po ay delikado dahil po hindi po yan katapangan. Yan po ay kaduwagan. Nabanggit po natin na yung mga personal offense ng member, kung may knowledge yung pastor, ay hindi po dapat niya idaan sa pulpito. Dapat po ay private niya, mas yun po yung akma, private niya lalo kung ito naman ay private offense. So dapat po ito ay private at hindi dalhin sa pulpit. While may balance po tayo kung yung sinabi naman ni pastor ay nasa scripture, kailangan po may wisdom yung pastor na nasakto nangyari to sa amin. Nasakto na yung text na yon ay kakadeal lang doon sa isang member na yon. Ang ginawa ng pastor, kinausap niya yung member na hindi ikaw yung hindi ikaw yung papatamaan ko. Sakto lang na nasa text ko itong bagay na ito. So ganun po dapat. So may wisdom po dapat doon. So yung pamumulpito po ay hindi po biblical, hindi po katapangan, yan po ay kaduwagan na ginagamit niya yung kanyang platform para gamitin, para sabihin yung kanyang mga personal issue doon sa tao. So dapat po yan ay private na ginagawa. Thank you. And recently, a pastor was arrested for being the principal suspect in the killing of the BF or boyfriend of the pastor's alleged GF. Should that pastor be subjected for church discipline? Ayun, may tanong din kasi na what if ang pastor ang nagkasala na subject for excom? Opo, member po siya ng church. Kung siya ay member ng church, may karapatan po yung church na siya ay discipline. Kung walang repentance, siya po ay may excommunicate. At hindi lang po yun. Kahit magkaroon po ng repentance and restoration sa membership, siya po ay kailangan pa rin niyang sagutin yung problema sa state, sa law. So while mayroon siyang restoration sa church, possible na mangyari yon, pero kailangan pa rin niyang sagutin yung problema niya sa law of the land na kailangan niyang makulong. Yan po yung problem, lalong-lalo na po, ipasok ko po itong issue na ito, yung rape. Kapag po may rape, nangyari po ito, even sa isang Reformed Baptist Church sa Amerika, anak ni Walter Chantry, si Tom Chantry, nagmolest ng mga public knowledge po ito, hindi po ito chismis. Reformed Baptist pastor po yun na nagmolest siya ng mga bata. So, hindi po dapat ito itinatago, dinibil lang ng local church. Dahil ito ay criminal offense, assume na siya ay madidiscipline at kung hindi siya mag-repent, excommunicate. Pero po yung ganong offense, gaya yung binanggit ko kanina sa 1 Corinthians 5, wala nang process. Sa ganitong degree ng sin, lalo yung child molestation, mga bata, I think, kung hindi ako nagkakamali, 2 yung minolest siya ni Tom Chantry, yun po ay automatic na excommunicated kagad. May excom po kagad pag ganun. Yun yung point ni Apostle Paul. Di ba wala nang process, sabi ng Apostle Paul, tanggalin nyo na yan. Bago ako dumating sa inyo, dapat wala na yan. So may mga sin na wala nang proseso, excommunicate agad. So, at hindi lang yon, gaya ng binanggit ko, if ever naman na mayroong restoration, pananagutin pa rin po siya sa law of the land. Makukulong pa rin po siya. Naka-raise ng hands si Brother Jordan. Sige, Brother Jordan. Wait lang, hindi ma-mute. Sige. Go, bro. Unmute mo. Rinig po ako. Okay. Yes po. Yan.
Paano ang process doon, Brother Isaac, if isa pa lang yung pastor, hindi pa plurality, tapos nahulog siya sa kasalanan na worthy of, ang tawag dito, excommunication? Paano i-handle ng church yun na wala pa namang ibang pastor, kundi yung pastor pa lang na nakaluklok? So kung may deacon, so sila yung mag-overhead nito. Sila yung mangunguna. At pero kung wala pa ring deacon, ito po papasok yung help ng ibang mga local churches, ng ibang mga pastor sa ibang local church. So ganun po yung proseso. So kung wala pang co-elder, yung mga deacons, kung may mga diakono na, siya yung mag site nito, siya yung mangunguna. So ganun yung magiging proseso. Dahil nga in the first place, yung church discipline ay authority naman hindi ng pastor, hindi ng deacon, kundi ng whole church. So, basta mayroon lang maglilid, mag-guide. So, kung walang pastor, may deacon. Kung walang deacon, para mas maging maayos, humingi ng tulong sa ibang sa ibang reform pastor, sa ibang church. So, dito papasok yung importance ng association of churches. So, yun yung malalapit na mga churches. So, yun yung isang nagagawa rin ng Association of Churches. Thank you, bro. And then, ito merong question dito. Medyo mahaba. Marami send ng question. How about yung habitual tardiness ng may mga parts of worship program? Depende po ba sa kung ano ang desisyon ng church? Yung may parts sa worship program? Saan yan? Habitual tardiness. Sa mga ganyan po ay mag-extend po tayo ng charity. Pero again, nakadepende po yan sa discretion ng church. Kaya mahalaga po yung constitution and bylaws. For example, yung hindi uma-attend, so possible din na ma-censure siya. So depende po yun sa ng local church, sa decision ng local church. You. Sige And po. then, ito. Ayun, sige. Kay Gideon. Sige, bro. Nagets ko po ang pag-excommunicate, pero doon po sa part na church can declare a person unchristian. Anong biblical foundation natin dito? Also, ano po ang measures dapat consider at sino-sino po dapat ang mag-consider o mag-inis ng ganitong decision ng church? So, yun po yung point ng Matthew 18. Yung kung ano daw, basahin po ulit natin yung Matthew 18. Clear po ito sa Matthew 18 na ang context po nito ay church discipline and excommunication. Sabi po dito, truly I say to you, verse 18, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Ibig sabihin, kung ano daw yung tanggapin mo, yung ipasok mo sa membership, ay ito daw po yung authority ng heaven. Clear po yun. Kung sino yung na-recognize ng church, lalo kung biblical itong church na ito, sound yung doctrine, nangangaral, nandun yung marks of a true church. So sabi ni Christ, kung ano daw yung ginawa ng church, pag-receive, pag-recognize na Christian ang isang individual na ito, ang sabi ni Christ, ito daw rin daw yung authority ng heaven. Pero yung negative side nito, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Sino naman yung kalagan mo or excommunicate mo, ay ito daw po ay authority din ng heaven. So yung church ang agent ng heaven to do these things. Mag-receive ng true believer at mag-excommunicate ng unbeliever or ng apostate. So sa question, nandun na yung biblical foundation natin. Of course, hindi po final yung decision ng church, pero recognize po yun. Kaya posible rin na siya ay manumbalik. Hindi po yun final, hindi po tayo Diyos. Dahil kung habang may buhay po pa rin siya,
ay meron pa rin pong hope sa kanya. So hindi naman po yun final. Pero ang point natin dito is yung decision ng church is ito po ay authority ng heaven. Sino po dapat ang mag-facilitate nito? Ang pastor. At ito po ay decision ng whole church. Yun po yung napag-aralan natin kanina. Okay, thank you. Consider po ba na false church ang church na walang practice ng biblical discipline? Yes po, yung pong napag-aralan natin sa Marks of a True Church, hindi agad-agad na false church sila, pero yung note natin dun sa review, kung sila ay magpapatuloy na walang church discipline, pwedeng mawala sila sa pagiging true church. At karamihan po ng mga hindi nagpa-practice ng church discipline ay false church na why? Dahil walang discipline, walang membership, napupuno ng mga kambing itong mga local churches na ito. Yes po. Again, hindi po agad-agad, pero kung walang repentance dito, hindi nababago yung ganitong practice, yes, posible po na maging false church ang isang church na hindi nagpa-practice ng discipline. Okay, thank you. Ito, kay Erickson, paano po natin i-deal yung person na nakausap na po natin regards sa nagawa ng immorality, and I seek the elder also the pastor. Pero si pastor po and the elders still accept them in the ministry. No sanction and wala po usapan, pinakinggan lang. Immorality to. Kung ako dyan, aalis ako sa ganyan church. Kung na-seek nyo na, yung ginawa nyo na, yung mga dapat gawin, nakipag-meeting kayo, nakipag-usap kayo na hindi siya qualified sa ministry pero ipinasok pa rin. Kung ako po personally, aalis po ako sa ganyang church dahil hindi po pinapractice ng proper yung church discipline. Ministry pa po yung pinag-uusapan dito. Malino po doon sa ating pag-aaral sa Marks of a True Church. Kung hindi na maintain yung proper na practice ng church discipline, posible po nga, yung gaya ng sagot natin kanina, na maging false church sila. So kung ganun po yung nangyari, valid reason po yan to leave that church. Kasi kagaya ng ating main principle, ang goal ng church discipline is to restore the sinning brethren and to maintain the purity of the church. So kung ganyan po yung nangyayari, wala pong nangyayaring true restoration at hindi rin po na-maintain yung purity ng church. So yan po ay valid reason to leave that church. Okay. Siguro last two questions, no? Medyo marami. Okay. Piliin ko lang yung iba. Kahit bro, hanggang 9:15. Okay. Oo. Sige. Okay. Umalis na pa rin nagtanong kanina. Umalis na siya. Wait lang. Ito, makakonsider po ba natin na pag ang church ay may pastoral monarchy, ay hindi true church or not faithful sa gospel, since yung pastor ang nag-a-appear as the head of the church? Grabe. Kung ganyan yung practice nila ng ilang years, yes, pwede po silang tawagin na false church. Kung years na ganyan yung practice nila, kagaya nga ng ating mga pinag-aralan sa Christ headship, possible po na false church po ang ganitong mga churches. So makikita nyo po dito na hindi lang limited doon dapat gospel yung pinipreach. Even in practice, pwedeng ang isang church ay matawag na false church. Lalo kung ilang years na nagpapaka-pope yung pastor at hinahayaan to, manipulated yung mga members. So yes, pwede pong mangyari na false church na sila. At I believe, yung mga true believer doon ay aalis. Okay. Sige. Last. Okay lang po ba na mas magaan ang discipline sa church member, pastor na voluntary nag-declare ng sin, o dapat po standard pa din? Depende po yan. Medyo mahirap po yung question na yan. Bakit siya nag-declare ng sin? May nakahuli ba? So, depende po yan sa sitwasyon. Pero again, kung yung dealing po is depende doon sa degree ng sin. So, doon hindi po kung siya ba umamin
while meron yung bearing, pero at the end of the day, ang dealing po ay depende doon sa degree ng sin. Kaya tinignan natin yung iba't ibang level, yung doctrinal offenses, moral offenses, and scandalous offenses. So, yung pong dealing is dependent sa degree ng sin, hindi yung kung umamin ba siya o hindi or nahuli. Pero yung pong degree ng sin ang dapat pong sundin. Brother, itong may point na sabi, pwede palang may differences ang mga local church on offenses depende sa kanilang binding and loosing. Hindi ito arbitrary, right? Hindi ito arbitrary na parang sa church namin ganito yan. Hindi po ganyan. Iisa lang po yung binding and loosing. Ang sinasabi po natin na may iba't iba is yung expression nito. Halimbawa po, mayroong 3 months. Yung application na ba, 3 months, yung iba 6 months. So yun po. Pero yung offense at yung power ng church to discipline, iisa po yun sa mga church. Okay. Sige. Pero na... Ito, I am in an unreformed church, but I consider this church as the body of Christ. What shall I do if after I introduce Reformation, they decline? Depende po doon sa approach natin ng Reformation. Kung ginagawa nyo naman ito ng charitable, with respect, at talagang nagsisik kayo, pinag-pray nyo ito. So if they decline, ilang beses kayong nag-try na magkaroon ng reformation. So, depende po ito sa inyong konsensya. Kung kaya nyo magstay, na ganun yung practice, pero meron na kayong conviction, ang maging maingat lang po tayo dito pag nababiolate na natin yung conscience natin. Pero hindi ko po sinasabi na umalis kayo agad-agad. So, depende po ito sa inyong konsensya na kung kaya nyo pang i-achieve ng inyong konsensya yung ganung practice. Pero sasabihin ko rin na valid reason din to leave that church kung convicted na kayo sa Reformed theology. At tandaan po natin na wag po tayong magpaka-Martin Luther na parang ginagaya natin si Martin Luther to reform the church. Diyos po ang nagre-reform ng church. Kahit umalis po tayo doon, kung kalooban rin po ng Panginoon na i-reform yung church na yon, marireform po yan. Amen. Alright, so it's 9:15. Thank you po sa pag-join tonight. Sige, Brother Ezekiel, ikaw na mag-close sa prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming muling pag-aaral ng inyo pong salita patungkol po sa napakahalagang subject ng church discipline. Mabigat po ito, controversial, pero nakita namin na ang goal nito is to restore ang isang nagkakasalang kapatid at para lalo siyang mag-mature upang mas ibigin niya si Kristo. At ito rin po ang ginagawa po ng proper church discipline ay ma-maintain ang holiness, ang purity ng isang local church. Bigyan niyo po kami ng grace na may apply po namin ito una sa aming mga sarili, kagaya ng nakita namin yung positive dimension of discipline na magkaroon po kami ng grace na mag-commend, mag-encourage, makipag-fellowship, praying with one another, encouraging one another. Bigyan niyo po kami ng mga graces na ito. At the same time, bigyan niyo rin po kami ng grace na able kami na mag-rebuke and mag-correct. Salamat po, Panginoon, sa aming mga napag-aralan. Nawa ay naitaas po namin ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kayo lamang po mag-glorify sa mga studies na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, bro. Thank you po sa lahat. Good night po. Welcome po. See you po Wednesday. See you next week. Welcome Next week po. po, wala po bukas. Good night. Good night po.